David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 66. Ang pamilya ni Chen Baoguo ay nakaupo sa sofa, si Sun Fuhai ay nagmamadaling nagbuhos ng tsaa at tubig, at hindi niya nakalimutang sumigaw sa silid, Xiaomeng, Tio Chen at ang iba pa, lumabas kaagad. Fuhai, huwag kang masyadong magalang. Nahihiya kaming maistorbo bigla. Napahiya si Chen Baoguo nang makita niyang tuwang-tuwa si Sun Fuhai. Old monitor, ano ang nakakahiya dito? Ilang taon na tayong hindi nagkita. Pagdating mo sa akin, ituring mo na lang itong sarili mong tahanan. Magpapabook ako ng hotel sa tanghali, at mag-inuman tayo. Sabi ni Sun Fu habang nagbubuhos ng tsaa para kay Chen Baoguo sa tabi ng dagat. Sa oras na ito, lumabas si Sun Xiaomeng, nagpalit ng damit pang sports, na nakabitin ang buntot, mukhang napakabata at masigla. Sumulyap si Sun Xiaomeng at itinoon ang kanyang mga mata kay David. Nalaman niyang nasa buong kalye si David, at napakarumi niya. Xiaomeng, huwag mong tawagan si Tio Chen. Sinabi ni Sun Fuhai kay Sun Xiaomeng. Hello Tito Chen. Tumawag si Sun Xiaomeng nang hindi nag-iisip, ang buong tao ay tila walang pakialam, at may bakas ng paghamak sa kanyang mga mata. Anak, paano? Nang makita ang gawin ni Sun Xiaomeng, magagalit na sana si Sun Fuhai, ngunit pinigilan siya ni Chen Baoguo. Okay, mabilis na pinigilan ni Chen Baoguo si Sun Fuhai at tumango kay Sun Xiaomeng na may ngiti sa kanyang mukha. Umupo ang dalawang pamilya at magkasamang nagchat, at halatang hindi komportable si Sun Xiaomeng. Kuya Chen, narinig kong sinabi ng matandang apo ko na pagkatapos mong magretiro sa hukbo, pumasok ka sa politika. After so many years, dapat lahat na kayo ay bureau-level cadre na ngayon, di ba? Tanong ni Li Fengxie kay Chen Baoguo. Nang magtanong si Li Fengxie, namula si Chen Baoguo at awkward na ngumiti, hindi, ako. Nagretiro na ako. Ilang taon ka na para magretiro? Masyado pang maaga. Gulat na sabi ni Li Fengxie. Okay, maraming kalokohan iyan, kung magtatanong ka, tingnan mo ang iyong household registration. Pinandilatan ni Sun Fuhai si Li Fengxie. Sa katunayan, sa sandaling pumasok si Chen Baoguo at ang iba pa sa pinto, napansin ni Sun Fuhai na may mali. Nagbukas siya ng kumpanya at nakipag-ugnayan sa iba't ibang opisyal sa buong taon. Si Chen Baoguo ay walang ganoong uri ng opisyal na espiritu. Kaya naman hindi niya ito itinuro, dahil alam niyang snob ang asawa niya. Kung alam niya na ang pamilya ni Chen Baoguo ay mga ordinaryong tao, ibinoling niya agad ang mukha niya. Casual lang tanong ko, curious lang, ano bang pinagkakaabalahan mo? Inilibot ni Li Fengxie ang kanyang mga mata kay Sun Fuhai, at pagkatapos ay nagpatuloy na humarap kay Chen Baoguo, Brother Chen, sa anong antas ka nagretiro? Nang makita ang tanong ni Li Fengxie, alam ni Chen Baoguo na hindi niya ito mate at tago, hindi pa banggitin na humihingi siya ng tulong, kaya hindi niya kailangang itago ang anuman, kaya ngumiti siya ng nakakatakot at sinabing, pinaalis ako. Ikinwento ni Chen Baoguo ang lahat ng kanyang mga karanasan sa nakalipas na ilang taon. Sa oras na ito, hindi inisip ni Chen Baoguo kung ano ang mawawala sa kanya. Walang kwenta ang mukha niya ngayon. Nang matapos na makinig si Li Fengxie, agad na nawala ang ngiti sa kanyang mukha, at inilibot niya ang kanyang mga mata. Sa kabilang banda, mukhang nabigla si Sun Fuhai, Old Monitor, bakit hindi mo sinabi sa akin na nahihirapan ka sa lahat ng mga taon na ito? Tapos na ang lahat, at ngayon ay lumabas na si David. Wala akong ganang humingi ng pabor sa iyo upang makita kung makakahanap ako ng trabaho sa kanya. Okay lang na medyo pagod. Mapakumbabang tanong ni Chen Baoguo. Muling pag-aaral ng mga bilanggo, kung aling kumpanya ang nang-ahas na hilingin ito ngayon. Hindi pa nagsasalita si Sun Fuhai, ngunit nagpout si Li Fengxie. Ngayon ang ugali ni Li Fengxie ay ganap na naiiba mula sa simula. Bahagyang sumimangot din si Sun Fuhai, at medyo naging marangal ang kanyang ekspresyon. Nagmamadaling sinabi ni Chen Baoguo, kung nakakahiya, hahayaan ko siyang pumunta sa construction site para maghanap ng trabaho. Kabanata 67. Old Squad Leader? To tell you the truth, ang kumpanya ko ay nakakaranas ng ilang mga paghihirap ngayon, kung hindi ako makalampas dito, natatakot akong mawalan ako ng pera, at ang pag-recruit kay David ay maantala din siya. Bumantong hininga si Sun Fuhai at sinabing.
Nang marinig ito ni Chen Baoguo, agad niyang nahihiyang sinabi, Fuhay, talagang nililito kita. Huwag mag-alala tungkol sa trabaho ni David. Anong nangyari sa kumpanya mo? Anong nangyari, solusyonan mo ba? Napangiti si Li Fengxia. Ako. Namula si Chen Baoguo sa kahihiyan. Tumahimik ka. Binigyan ni Sun Fuhay si Li Fengxia ng masamang tingin, at pagkatapos ay humihingi ng paumanhin, old squad leader, huwag pansinin ang mga babaeng ito, may business deals ang kumpanya ko sa Fuyao Decoration, at ang resulta ay ang pagbabayad para sa mga kalakal. Pinigilan nila ang mga ito at hindi ibinigay, at ngayon ang tanikala ng kapital ay naputol, natatakot ako na hindi ito magtatagal. Pero patungkol sa trabaho ni David, pinapunta ko si Xiaoming sa kumpanya nila para magtanong. Group company ang company nila, at maganda ang benefits. Hayaan mo muna si David at dahan-daang magsimula sa ibaba. Tay, tindero lang po ako, paano po ako magkakaroon ng skills, wag niyo po akong pakialaman. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Sun Fuhay, malungkot na sinabi ni Sun Xiaoming. Wala kang kakayahan. Hindi ba si Kui Jiyuan ay isang sales manager? Hindi ba siya pwedeng mag-recruit ng empleyado, kahit manager? Tanong ni Sun Fuhay. Siya. Okay, yun lang. Kung walang kakayahan ang Kui Jiyuan na iyon, sa tingin ko ay hindi ka bagay. Nang hindi naghihintay na magsalita si Sun Xiaoming, direktang binyantaan ni Sun Fuhay si Sun Xiaoming. Nang marinig ito ni Sun Xiaoming, tumigil siya sa pagsasalita at nagpout lang sa galit. Matandang araw, nawalan ng lakas si Xiaoming nang pumasok siya sa kumpanyang iyon, hindi mo ba pinagkakaguluhan ang iyong anak? At saka, ito ay isang malaking grupong kumpanya, maaari bang pumasok ang mga bilanggo ng reforma sa paggawa? Napatingin si Li Fengxia kay David, at pagkatapos ay hindi nasisiyahan at sinabi kay Sun Fuhay. Hindi komportable si David na makinig kay Li Fengxia na isang bilanggo sa reforma sa paggawa, ngunit mabuting tao si Sun Fuhay, at hindi maaaring magalit si David. Dad, inilalagay ko ang pangit na salita sa harap. Ako lang ang may pananagutan sa pagpasok nito. Nasa akin na kung makakapag-interview ako o hindi. Inilibot ni Sun Xiaoming ang kanyang mga mata, tumayo at umalis, at bumalik sa kwarto. Older squad leader, ganyan ang ugali ng babaeng ito, huwag kang magtampo. Nagpaliwanag si Sun Fuhay kay Chen Baoguo na medyo nahihiya. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Chen Baoguo, umabot na siya sa puntong ito, ano pa ba ang masisisi niya? Fuhay, pasensya na sa abala, may gagawin pa ako, kaya hindi na kita guguluhin pa. Alam ni Chen Baoguo na walang saysay ang manatili pa, at hindi siya maaaring magdulot ng mga salungatan sa pamilya ng ibang tao. Old monitor, nakapag-book na ako ng hotel, sabay na tayong kumain. Nagmamadaling sabi ni Sun Fuhay. Hindi, may oras ka. Ikinaway ni Chen Baoguo ang kanyang kamay. Tinulungan din ni David si Barbara na makatayo. Alam din ni Sun Fuhay na ang ugali ng kanyang asawa at anak na babae ay talagang hindi komportable, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang ngumiti ng may paghingi ng tawad, kapag may oras ako, iinom ako ng mag-isa ang lumang monitor. Pinaalis ni Sun Fuhay ang pamilya ni Chen Baoguo, ngunit si Li Fengxia ay nakaupo sa sofa nang hindi gumagalaw. Tito Sun, ano ang pangalan ng kumpanyang may utang sa iyo? Pagkalabas ng pinto, tinanong ni David si Sun Fuhay. Fuyao Decoration ang tawag dito, may kakilala ba doon ang panganay na pamangkin? Naghihinalang tanong ni Sun Fuhay. Umiling si David, hindi, ngunit susubukan kong hilingin ang account para kay Uncle Sun. Pinakamatandang pamangkin, nakuha na ni Uncle Sun ang puso mo. Nakalabas ka na sa wakas. Wala tayong magagawang ilegal. Maging masunurin sa iyong mga magulang, at huwag mag-alala tungkol sa aking mga gawain. Naisip ni Sun Fuhay na marahas na hihilingin ni David ang account. Sa bagay, kakalabas lang ni David sa kulungan, baka may kilala siyang gangster and stuff. Kabanata 68. Ngumiti si David, Tito Sun, huwag kang mag-alala, hindi ako gagawa ng mga katangahan. Ngumiti si Sun Fuhay at tinapik ang balikat ni David, kung mayroon kang ganitong uri ng puso, matutuwa si Tio. Pag-alis sa bahay ni Sun Fuhay, bahagyang napabuntong hininga si Chen Baoguo, David, ang iyong tiyuhin na si Sun ay isang mabuting tao.
Kung makakahanap ka ng trabaho bukas, magsikap ka at huwag mong hayaang suruan ka ng mga tao. Makikita na galit si Chen Baoguo sa asawa at anak ni Sun Fuhai, ngunit walang paraan para gawin iyon. Ang sino mang gumagawa ng kanyang sarili na walang kakayahan, kailangang magtanong sa iba. Well, I see. Tumango si David. Paano ang anak ni Hanhan? Sa ganitong sitwasyon ngayon, wala akong lakas ng loob na hingin iyon. Medyo depressed na sabi ni Barbara. Orihinal na sumang-ayon na tulungan si Wang Hanhan na makahanap ng trabaho ng magkasama, ngunit ngayon ay hindi ko na ito binanggit kay Wang Hanhan. Nang marinig ito ni Chen Baoguo, nagsindi siya ng sigarilyo at ibinaba ang kanyang ulo nang hindi nagsasalita. Hindi niya alam kung paano susundan si Wang Changfeng. Mom, Dad, don't worry about it, gagawa ako ng paraan para sa trabaho ni Hanhan. Kung makapasok ako sa kumpanya, pwede ko siyang isama. Nang makita ito, inaliw ni David ang kanyang mga magulang. Iyon lang ang paraan. Tumango si Chen Baoguo. Pumara siya ng taxi at umuwi. Umupo si David sa kotse at nagpadala ng mensahe kay Lin Chanho, na sinasabi sa kanya ang tungkol kay Sun Fuhai at hinihiling kay Lin Chanho na pumunta sa Fuyao Decoration para maibalik ang pera. Pagkatapos magpaliwanag, inilapag ni David ang kanyang telepono, bahagyang pumikit at nagpahinga. Hindi nagtagal, bumalik si David at ang iba pa sa gate ng komunidad. Sa oras na ito, si Wang Hanhan ay naglalakad pabalik-balik sa gate, na parang may apurahang bagay. Hanhan, anong ginagawa mo dito? Nang makita si Wang Hanhan sa pintuan, kakaibang tanong ni David. Kuya David, ako. Magsasalita na sana si Wang Hanhan nang makita niya sina Chen Baoguo at Barbara na bumaba din sa kotse, kaya pumikit siya. Nang makita ni Chen Baoguo si Wang Hanhan sa pintuan, naisip niyang hinihintay niyang magtanong sila tungkol sa trabaho, kaya namula siya at sinabi kay David, David, kausapin mo si Hanhan, uuwi muna ako sa nanay mo. Hindi alam ni Chen Baoguo kung paano ito ipapaliwanag kay Wang Hanhan. Kung tutuusin, bilang isang matanda, nangako siya sa kanyang sarili kahapon, ngunit wala siyang ginawa ngayon. Nang umalis sina Chen Baoguo at Barbara, tinanong ni David si Wang Hanhan, Hanhan, may problema ba? Kuya David, ako? Natatakot ako? Ang mga loan shark na iyon ay lalapit sa akin, natatakot akong malaman ng aking ina. Nang may luha sa kanyang mga mata, nag-aalalang sinabi ni Wang Hanhan kay David. Huwag kang matakot, Hanhan, nandito ako, nandito sila, ako ang bahala sa'yo. Tinapik ni David si Wang Hanhan ng marahan at maaliw na sinabi. Kuya David, ikaw. Huwag kang lumaban, ayokong mahuli ka para sa akin. Makakaasa lang si Wang Hanhan kay David ngayon, pero ayaw niyang ipaglaban ni David ang kanyang negosyo. Don't worry, hindi ako lalaban. Bahagyang ngumiti si David. Nang kausap ni David si Wang Hanhan, biglang huminto ang isang off-road na sasakyan sa kanilang harapan, at bumaba sa sasakyan ang apat na malaki at tatlong makapal na lalaki, isa sa kanila ay nakasuot ng malaking kadena na ginto, na siya ay may maikling ulo at isang mabangis na mukha. Nang makita ni Wang Hanhan ang mga taong ito, natakot siya kaya agad siyang nagtago sa likod ni David. Anak, paano inihanda ang pera? Kung hindi ka magbabayad ng pera ngayon, ililipat ko ang mga gamit sa bahay mo. Ang lalaking may gintong tanikala ay nagtanong kay Wang Hanhan. Ako. Wala akong pera, pwede ba akong magkaroon ng grace period ng ilang araw? Nahihiyang tanong ni Wang Hanhan. Hindi, kahit isang araw. Kung wala kang importanteng bagay sa bahay, pwede kang sumama sa akin. Sa nakikita mo kung gaano ka kagwapo, maaari ka pa ring maging sulit ng maraming pera. Pagkatapos magsalita ng lalaking may gintong kadena, direktang hinawakan niya si Wang Hanhan, hindi pinansin ang pag-iral ni David. Kabanata 69. Ngunit nang iunat ng lalaki ang kanyang kamay, kinuha ito ni David. Ibibigay ko sa'yo ang perang inutang niya, huwag mong gawin. Mahinang sabi ni David sa lalaking may gintong tanikala. Bigyan ito. Ang lalaki ay tumingin kay David ng paitaas at pababa, nakita na si David ay nakasuot ng ordinaryong damit, at ang kanyang katawan ay hindi hihigit sa 200, at ninisyon, alam mo ba kung magkano ang utang niya sa atin? 1,000,000. Sabi ni David.
hindi sapat ang 1,000,000. Malamig na ungol ng lalaking may gintong tanikala. Paanong hindi sapat? Sinabi mo sa akin noong nakaraang linggo na magbabayad lang ako ng 1,000,000. Nang marinig ito, nagmamadaling nagtanong si Wang Hanhan ng malakas. Last week is last week. Hindi ba kailangan ko ng interes sa pera ko? Ngayon 1.3 million na, not less than a cent. Bahagyang itinaas ng lalaking may tanikalang ginto ang sulok ng kanyang bibig at nanunuya. Nang marinig ito ni Wang Hanhan, ang buong pulutong ay natigilan. Ngayong linggo, tumaas ang presyo ng 300,000. Kahit na isa siyang money printing machine, natatakot siyang hindi niya mabayaran ang loan shark. Sige, 1.3 million, bibigyan kita. Mahinang sabi ni David. Nang makita ang sagot ni David na napakasaya, ang lalaki ay natigilan saglit, at maging ang mga mata ni Wang Hanhan ay dilat, nakatingin kay David na hindi makapaniwala. Kuya David, ikaw, saan ka may napakaraming pera? Alam ni Wang Hanhan na hindi maaaring magkaroon ng ganoong kalaking pera si David. Kakalabas lang niya sa kulungan ilang araw na ang nakakaraan at wala siyang trabaho. Paano siya magkakaroon ng higit sa 1,000,000? Narinig ng lalaking may tanikalang ginto ang sinabi ni Wang Hanhan, at agad na tumingin kay David ng masama at sinabing, anak, sigurado ka bang may pera ka? Kung maglakas loob kang paglaruan ako, dapat alam mo ang kahihinatnan, di ba? Sa sinabi nito, naglabas ng punyal ang lalaki at marahang kinamot ang kanyang baba. Nang makitang hinugot ng kabilang partido ang punyal, ang mukha ni Wang Hanhan ay lalong namutla sa takot, at mahigpit siyang nagtago sa likod ni David. Sinabi ko sa iyo na ibigay ito sa iyo, at ibibigay ko ito sa iyo. Bisitahin mo lang ako sa bangko para mag-withdraw ng pera. Kalmado ang mukha ni David, walang gulat. Nakita ng lalaking may cade ng ginto na napakalmado ni David, at hindi napigilan ang pagkislap ng paghanga sa kanyang mga mata at sinabing, sige, dahil lalaki ka rin, paniniwalaan kita at pupunta sa bangko. Kasama ka. Pagkatapos magsalita ng lalaking may gintong tanikala, tumabi siya para makaalis sa daan. Pagkatapos ng isang sulyap, isang nakababatang kapatid ang agad na nagbukas ng pinto ng kotse. Tara, sumakay ka na sa kotse. Umiling ang lalaking may tanikalang ginto. Hanhan, umuwi ka na, huwag mong sabihin sa nanay mo at sa magulang ko, babalik ako. Lumingon si David at mahinang sinabi kay Wang Hanhan. Kuya David. Hinawakan ni Wang Hanhan ang braso ni David na may pag-aalala sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, magiging okay din ako. Bahagyang ngumiti si David, saka tumalikod at naglakad patungo sa sasakyan. Pagtingin sa sasakyan na papaalis, napaluha si Wang Hanhan. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari pagkatapos madala si David. Di nagtagal, dinala ng kotse si David sa pintuan ng isang bangko. Tandaan mo, huwag mo akong paglaruan, hihintayin ka namin sa labas. Ang lalaking may gintong tanikala ay nagbanta kay David. Hindi siya pinansin ni David at dumiretso sa bangko. Sa oras na ito, maraming tao sa lobby ng bangko na nagnenegosyo, at si David ay nakapila lang sa likod. Sir, kung gusto mong mag-withdraw ng pera, pumunta ka sa ATM para hindi ka na pumila. Magalang na sabi ng isang kawani ng bangko kay David. Nag-withdraw ako ng maraming pera, at hindi ito mailabas ng ATM. Magalang na ngumiti si David. Sir, magkano ang na-withdraw mo? Tanong ng staff. Higit sa 1,000,000. Sa sandaling hininaan ni David ang kanyang boses, agad na lumingon sa kanya ang maraming tao sa pila sa kanyang harapan. Pagkatapos ng lahat, higit sa 1,000,000 ay hindi isang maliit na bilang. Kabanata 70. David. Sa oras na ito, sa front team, sinigawan si David ng isang nakaistilong damit at mahinhinang suot na babae. Nakasuot din ng malaking salaming pang-araw ang babae, natatakpan ang kalahati ng kanyang mukha. Sino ka? Bahagyang kumunat ang noo ni David at tumingin sa babae. Ako ito, Lee Dongmei, tinanggal ng babae ang kanyang salaming pang-araw. Biglang napagtanto ni David, nga pala, hindi kita kilala. Si Lee Dongmei ay kaklase ni David noong middle school, at silang dalawa ay nasa iisang mesa. Noon, palpak si Lee Dongmei, ngunit hindi na uso gaya ngayon.
Sumulyap si Lee Dong-Mei kay David, at pagkatapos ay sinabi na may kaunting panunuya sa kanyang mga mata, nabalitaan kong nasa kulungan ka, kailan ka lumabas? Sa ganitong uri ng pampublikong lugar, ang usapin ng pagpunta sa kulungan ay binanggit pa nga ng diretso, halatang nahihiya si David. Noong nasa iisang table silang dalawa, itong si Lee Dong-Mei ay nagsulat din ng love letter kay David. Kung tutuusin, nasa politika ang ama ni David noon, at hindi naman masama ang kanyang pamilya. Maraming babae ang nagkagusto kay David. Kaya lang, hindi masyadong pinapansin ni David si Lee Dong-Mei, dahil hindi pa outstanding si Lee Dong-Mei noong panahong iyon. Ilang araw lang pagkalabas ko. Bahagyang ngumiti si David at sumagot ng totoo. Paglabas ko, I came with more than a million. Mayaman talaga. Ngumisi si Lee Dong-Mei. Ngumiti lang si David at hindi sumagot. Sa halip, tinanong niya, kailan ka dumating sa Horrendale, nabalitaan kong hindi ka napapasok sa paaralan pagkatapos ng pagtatapos ng junior high school. Oo, hindi ako pumasok sa paaralan pagkatapos ng pagtatapos ng junior high school, ngunit ngayon ay mas mahusay ako kaysa sa iyo na nagtapos ng kolehiyo. Sabi ni Lee Dong-Mei, itinuro ang isang mataba na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaupo sa isang upuan sa tabi niya. Sabi niya, boyfriend ko yan, may-ari ng kumpanyang may 10 milyong asset. Mag-a-apply ako ngayon ng card, at ang pera ay makokontrol ko sa hinaharap. Si Lee Dong-Mei ay mukhang mapagmataas, kahit na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay mukhang mas matanda kaysa sa kanyang ama, ngunit siya mismo ay hindi nakakaramdam ng anumang mali, hanggat ang kabilang partido ay may pera. Tumingin si David sa mataba na nasa katanghaliang gulang na lalaki, at bahagyang ngumiti, binabati kita, nakahanap ako ng isang mayaman na kasintahan. Bagamat bahagyang ngumiti si David, nakaramdam ng pagkasuklam si Lee Dong-Mei sa kanyang puso, naramdaman niyang tinatawanan ni David ang kanyang sarili. Sir, kung mag-withdraw ka ng higit sa 500,000, kailangan mong magpa-appointment ng maaga. Nakapag-appointment ka na ba? Matapos malaman ng mga tauhan ng bangko na si David ay isang reform through labor na bilanggo na kalalabas lang, medyo naging mahina ang tono niya. I have an urgent need, kaya wala akong appointment. Can you accommodate me? Tanong ni David sa mga tauhan ng bangko. David, ano ang ginagawa mong nagmamadali sa mahigit 1 milyon? Parang wala kang 1 milyon. Hindi ka naman sasama para magpanggap, di ba? Ngumisi si Lee Dong-Mei. Hindi siya pinansin ni David, ngunit kinuha niya ang kanyang card at ibinigay ito sa mga tauhan ng bangko. Mayroon akong 10 milyon sa card na ito, at ngayon gusto ko lang mag-withdraw ng 1.3 milyon. Maaari mo ba akong tanggapin? 10 milyon. Anong niloloko mo, may 10 milyon ka ba? Preso ka lang nakalabas sa kulungan, paano ang dami mong pera? Tumahimik si Lee Dong-Mei, nakatingin kay David ng may panghahamak. At medyo naiinip din ang staff ng bangko, at malamig ang mukha, kahit may 20th million ka, ito ang rules ng bangko, hindi mo kaya. Ngunit bago matapos ang mga salita, biglang nakita ng mga tauhan ng bangko ang card sa kamay ni David. Dahil ang bank card ay ibinigay ni Ruben kay David, at si Ruben ang pinakamayamang tao sa Horrendale, ang kanyang card ay may malinaw na mga espesyal na palatandaan, ang mga kawani ng bangko ay makikita ito sa isang sulyap, ito ay ang bank card ng pamilyang Su, at kung si David maaaring humawak ng bank card ng pamilya Su, tiyak na hindi siya isang ordinaryong tao. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. Please subscribe to my channel, and don't forget to like and share. Thanks for watching.